May jowa po akong foreigner pero hindi ko masabi kung jowa ko ba talaga siya. Dahil ang relasyon po naming dalawa ay tinatawag na situationship, more than friends but less than lovers. Tawagin daw natin siyang Tres at meron siyang boyfriend na hindi niya masabi kung boyfriend niya ba talaga dahil hindi naman daw siya tinanong kung pwede bang maging magkarelasyon sila. At ang boyfriend niyang ito ay tawagin na lang nating Forinoy pero sa totoo lang hindi naman ito ang kanyang unang afam dahil meron pa siyang naging boyfriend na foreigner na tawagin na lang nating Nonek Ed. At kaya hindi sila nagtagal ni Nonek Ed ay dahil marami siyang pinagbabawal kay Tres kagaya na lang ng paghahanap ng trabaho. At ang gusto ni Nonek Ed ay magbungkal na lang ng lupa si Tres at magtanim sa kanilang probinsya pero hindi naman maaari dahil sobrang liit lang ng kinikita. Maliit lang din ang pag-aari nilang lupa at isa pa babae si Tres kaya lalo siyang mahihirapan. At hindi rin naman siya sinuportahan financially ng kanyang unang apam kaya kailangan niya talagang makahanap ng trabaho para makatulong sa kanyang pamilya lalo na nag-aaral pa ang kanyang kapatid. Hindi naman sa minamasama niya ang naging pagsasama nila ni Nonek Ed pero lahat kasi ng pinlano nito para sa kanilang dalawa ay walang natupad kahit isa. At noong bumalik na sa sarili niyang bansa si Nonek Ed ay sinamantala naman ito ni Tres para makahanap at makapagtrabaho na. At noong nalaman ni Nonek Ed na nagtatrabaho na si Tres ay hindi niya ito nagustuhan. Dito na sila madalas na nag-aaway. Di man lang naisip ni Nonek Ed na kaya nagtatrabaho si Tres ay para rin naman sa kanilang dalawa dahil nais nilang magpagawa ng bahay. Pilit niya si Tres na tumigil sa trabaho at magsimula na lang ulit ng pagtatanim kahit maliit lang naman ang kanilang taniman. Ang iniisip ni Tres ay kung magtatanim siya ay saan na lang sila aabot. Hindi naman pwedeng hintayin nila ang bawat halaman at bunga bago sila makakain. Hanggang sa umabot na silang dalawa sa sumbatan at nauwi sa hiwalayan pero aaminin ni Tres na nilunok niya ang kanyang pride at pinilit niya na magkabalikan sila ni Nonek Ed. Parang bigla daw siya nang hinayang sa magandang lahi ni Nonek Ed. Kumbaga hindi niya man namang bigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang ay mabigyan niya man lang ito ng mga magagandang apo. Nagkabalikan silang dalawa pero ganun pa rin. Palagi pa rin sila nag-aaway at palagi pa rin siyang sinusumbatan sa lahat ng ginagastos para sa kanya. Kaya naging sobra na lang ang galit ni Tres dahil kahit minsan ay hindi niya naman naisip na huthutan ng pera si Nonek Ed. Kaya sa takot ni Tres na baka umabot sila kay Sir Raffy Tulfo ay hiniwalayan niya na si Nonek Ed at wala na silang balikan. At dahil sa kanilang breakup ay na-stress ng gusto si Tres kaya pati ang kanyang trabaho ay naapektuhan na. Kaya umalis na lang si Tres sa kanyang trabaho at sinubukan niya ulit pumunta sa site kung saan niya nakilala si Nonek Ed at dito niya na nakilala si Forinoy. Magkaiba si Nonek Ed at si Forinoy dahil si Forinoy ay sobrang bait at pinaranas niya kay Tres ang mga bagay na hindi niya akalaing mararanasan niya. Isinama ni Forinoy si Tres na libutin ng Pilipinas kaya ang mga lugar na hindi niya akalaing mapupuntahan niya ay narating niya na. Pati ang mga pagkain na sa mukbang niya lang nilalasap ay natikman ng lahat ni Tres. Pero may mga pagkakataon na nag-aaway pa rin silang dalawa, dala na lang din siguro ng katoksika ng nakaraan niyang karelasyon. Sa araw-araw na naging magkasama silang dalawa ay nahulog na ang kanyang loob kay Forinoy. Sino daw ba ang mag-aakala na papayag si Tres na sumama kay Forinoy para libutin ang buong Pilipinas at ganito lang ang kahahantungan. Sobrang saya ko po ay nakalimutan ko na ang problema ko sa amin dahil tumakas lang ako sa nanay ko para makasama ko si Forinoy. Pero lahat po ng saya ay may katapusan at ito na po yun dahil pagkalipas ng 3 buwan na halos araw-araw kami magkasama ay magtatapos na. Kailangan niya na po kasi bumalik sa sarili niyang bansa pero nangako naman siya na hindi siya gagaya kay Nonek Ed na walang leeg. Pero ang kabilin-bilinan sa akin ni Forinoy ay intindihin ko daw ang mga papeles ko at ipapakilala niya sa akin ang sarili niyang bansa. Ang tanong ko lang po Ate Charis, maniniwala po ba ako sa kanya o baka kaparehas lang siya ng dati kong kasintahan na walang leeg? Nainiwan na lang ako na puro pangako. Sana po mabasa hanggang dito na lang Ate Charis. May naalala lang kasi kung napanood ko dati, parang mga magjowa sila ng mga couple tapos foreigner tas may Pilipinas, si Nonek Ed tsaka si Rose. Kaya wala lang, nasabi ko lang kasi naalala ko yun eh. Kaya yun ang pinangalan ko dun sa unang afam. At para naman dun sa ating letter sender na si Tres, ang tanong niya kung maniniwala ba siya sa mga pangako ni Forinoy. Para sa akin, siguro oo. Kasi bakit hindi? Pag hindi ka naniwala, denga nga. Kung maniwala ka tapos umasa ka at nagkatotoo kasi di ba may law of attraction? Ang ibig ko kasing sabihin, pagpalagay na lang natin na hindi ka naniwala o di wala kayong chance, parang nawalan ka na kagad ng pag-asa. Paano kung maniwala ka sa mga pinangako niya at panghawakan mo? At hindi naman lahat ng tao ay magkakapareha. Si Nonek Ed ay walang leeg, si Forinoy ay meron. Dahil kung totoo talaga yung feelings mo para kay Forinoy, dapat meron kang faith sa kanya. Kumbaga may tiwala ka at nananalig ka na babalik siya. Sa akin kasi, mas may chance talaga yung relationship nyong dalawa kapag nakita niya na faithful ka rin sa kanya at naniniwala ka sa mga sinasabi at pinangangako niya. Gusto ko lang i-share sa inyo guys dahil wala lang na once in my life ay na-inlove din ako sa isang afam. Pero sad to say hindi naging kami dahil chimay ako ng mga panahon sa SG. At ang sabi niya sa akin hindi daw kami bagay dahil katulong lang ako tapos mayaman siya. Ang sakit. Kaya ako nag-move on na lang ako kasi wala naman ako magagawa lang naman piliti ko, diba?
Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycar. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka everyday. Kaya yun lang. Nag-share para alam mo na lang namin bukas. Bye-bye!